Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So, palagi po ang ating Panginoon ay napakainam sa ating buhay. Laging nagpapaalala, ayaw niya po tayo napapahamak. Ilan po sa mga katotohanan na banggit sa ating po pag-worship, pagdiriwang ng kainaman ng ating Panginoon. Sabi po doon sa ilawit natin, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Okay? Sa lahat ng panahon, Diyos, ang ating Diyos ay Diyos sa atin. Ayan, dapat po maging makatotohanan yan, mga kapatid. Sa lahat ng panahon, ang Diyos natin ay Diyos dapat. Hindi lang sa masasayang panahon. Hindi lang sa marangyang panahon. Hindi lang sa mapagpalang panahon na dinaranas natin. Ang Diyos natin ay hindi umaalis sa ating tabi sa lahat ng panahon. At tandaan natin, mga kapatid, tayo din ay mayroong responsibilidad na gawing Diyos, ang ating Diyos, sa lahat ng panahon. Hindi lang tuwing tayo po ay pupunta dito sa iglesia, magpapakapiling banal-banal tayo, holy-holy tayo dito sa loob ng iglesia, ang Diyos ay Diyos para sa atin, pero paglabas natin ng iglesia, pagdating natin sa lansangan, pag-uwi natin sa ating mga bahay, sa pakikisalamuhan natin sa community, ay para bagang hindi Diyos ang Diyos sa atin. Kailangan pong makita ito sa ating buhay, mga kapatid. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay Diyos sa atin. Sa church, sa pamilya, in our everyday dealings, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay dapat Diyos sa atin. At doon siya natutuwa. Ayaw niya ng mga taong mapagpa-imbabaw. Sapagkat ang mundo po natin ngayon, mga kapatid, ay napakabantad na. Nandun na tayo, dumating na ang mundo ngayon sa panahon na halos saturated na po ang buong mundo ng pananampalataya, Kristyanismo. Dumating na po ang mundo sa ganoon. Masasabi ko na halos na ipamalita na sa buong sandaigdigan, sa buong mundo, ang salita ng Diyos at kung sino si Kristo. Halos kilala na ng lahat. And many people, mga kapatid, ay nagkiklaim na, inaari na nila, na sila ay mga mananampalataya ng Diyos. Marami na po. Ngunit ang katanungan, mga kapatid, ang maraming tao sa ngayon ay tunay na sa lahat ng panahon ay ginagawang Diyos ang Diyos. Talagang ang Panginoon natin, si Jesucristo. Talaga bang Diyos natin siya? Ito ba'y nagiging evident o nakikita ba ang ebidensya sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang mga tao ngayon ay may kalituhan na rin. Sino ba ang paniniwalaan? Because many are claiming that they have the truth. Hawak nila ang katotohanan. Ngunit, dumarating ang pagkakataon na yung mga taong pinaglalagakan mo ng paniniwala dahil sa kanila parang
nakikita mo ang katotohanan, dumarating ang pagkakataon at marami tayong nakikita sa mundo ngayon na nakakalungkot man ay nauuwi sa kasamaan. Daming balita ngayon patungkol dyan. At hindi kakaunti ang mga tao na yan. Marami. Kaya nga, mga kapatid, bagamat tayo ay kakaunti, bagamat hindi tayo umaabot kadalasan sa bilang na 100, mapalad na kung ang bawat worship natin ay umabot ng 100 katao, mapalad na. Ngunit hindi madalas na umaabot tayo sa 100. Dalangin natin na ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ang ating paniniwalang inilalaga sa katotohanan na binibigay sa ating iglesia, naway maging evident, magkaroon ng ebidensya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Or else, wala tayong pinagkaiba sa mga nakikita nating mukhang mananampalataya o mukhang sumasamba sa Diyos, ngunit isang araw inilalantad ng Diyos kung ano ang tunay nilang kalagayan. Ano ba talaga ang punteriya ng isipan? Ano talaga ang gusto ng puso? Ang ating Diyos ay nagpapakilala, hindi siya tumitigil. Ginagamit niya ang kanyang mga salita na tanging basihan ng pamamaraan ng Diyos para makilala natin siya. At mga kapatid, kakaunti ang panahon corporately para sa ating iglesia. In every week, listen very carefully, in every week, nagkakaroon lang tayo ng, say, 2 hours in every Thursday, na hindi naman lahat tayo nakakarating. Meron din tayo, say, 3 hours every Sunday, kaya ang ginagawa natin ngayon. At ang proclamation ng salita ng Diyos, 1 hour, more or less, 1 oras. Kakaunti ang panahon, mga kapatid. Kaya ang dalangin natin, sa pagpapakilala ng ating Diyos, kung sino siya, kung ano ang kaya niyang gawin, kung anong mga ginawa niya, at kung anong mga gagawin pa niya na ipinuproklama sa ating iglesia, sa napakaikling panahon, mga kapatid, ay huwag po natin hahayaan umalpas pa. Napaka-importante po nito. That's why, in every week, meron po tayong recordings. Nire-record po natin ang mga messages. Para naman sa gayon, ikaw ay naging busy, kagaya ng ating pong Sunday school teachers. Paalala na rin sa mga Sunday school teachers natin, mga kapatid. Ang Sunday school teachers po natin, most of the time, nakikinig lang po sila dito sa ating pong recordings. Wala po silang panahong makasama natin at umupo every Sunday para po makinig ng messages ng Lord. So, ibig sabihin, pwede silang magkaroon ng pagkakataon sa kanilang isipan na gawing sekundarya na lang ang salita ng Panginoon. Pwede silang dayain ng tao na kahit hindi ko na mapakinggan, nagmi-ministry naman ako sa mga bata, or mamaya ako nagpapakinggan, meron akong mas importanteng gagawin. Saka na lang yung salita, o pag nakalimutan, hindi na mapapakinggan. Mga kapatid, tandaan natin to,
naglilingkod tayo sa Panginoon, which is a good thing for us, mabuti po ito sa atin pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero tandaan natin to, wala pong pwedeng i-substitute o ipalit sa pakikinig po natin sa salita ng Diyos. Okay? Kahit gaano pa, sabi ng Biblia, ibigay mo man ang iyong buong pagkatao. Mamatay ka man para kay Kristo kung wala naman talagang tunay na pagsasubmit sa kung ano ang nais niya, kalooban niya, maniwala lang ito. Kung walang tunay na pag-ibig sa Panginoon. At ang tunay na pag-ibig sa Panginoon ay makikita natin or makukuha natin, matututunan natin mga kapatid, kung matama tayo nakikinig sa kanya mga salita. Wala pong substitute po. Anong ibig sabihin nito? Mali ba ang ginagawa nila? Hindi po, mga kapatid. Nagsasakripisyo po ang mga Sunday school teachers natin para maging maganda po ang sitwasyon dito sa loob. Walang bata dito sa loob. Ibig sabihin, walang magiging maingay. Lahat tayo pinagkakalooban tayo ng pagkakataon na purely mag-focus in listening the messages of God. Anyway, 1 hour, maybe less than 1 hour, ang bubuli natin para dito. Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong idadahilan sa ating Panginoon kapag humarap tayo sa Kanya at sinabi niya, bakit kita papapasukin dito? Anong naiintindihan mo mula sa akin? No, wala akong naiintindihan eh. Hindi mo binigyan ito ng pagkakataon. At nagsakripisyo, mga kapatid mo, na kunin ang lahat ng distraction. Mga mag-destroy ng katahimikan sa loob. Ina-isolate ang mga bata para makinig ka. At hindi ka nakinig sapagkat ang iyong isip ay natuon pa rin sa mga bagay na hindi naman mag-matter sa eternity. And therefore, dapat ka husgahan at parusahan because you have your entire life. Binigyan kita ng buong buhay para makilala mo ko ng lubusan. But you're not interested. Hindi ka interesado sa akin. Na hindi mo pinakinggan yung isang oras na hinihingi ko mapakinggan mo. Bakit natin sinasabi ang ganito mga kapatid? Because the story of the Egyptians and the Israelites is ringing talagang isinisigaw, kumbaga. Kung babasahin mo ang istorya ng Exodus, isinisigaw ng Lord. Hindi lang sa panahon na yun. Nilood niya na maisulat ito at mabasa natin sa panahon ngayon na merong Diyos na may kapangyarihan pagpalain ka at merong Diyos na may kapangyarihan puksain ka. Naniniwala ba tayo doon? Ang Diyos pa natin, hindi lang yung puro pagpapala. Siya rin pala may hawak ng kapangyarihan. Puksain ka. At sino ang pinupuksa ng Diyos? Yun kasi yung pinapakita ng istorya. Sino ang pinupuksa ng Diyos? Yung mga tao, binigyan ng pagkakataon, paulit-ulit na pagkakataon ng Diyos para kilalanin siya, pakinggan siya, mag-agree sa Kanya, at sumunod sa Kanya, ngunit pinipilit nila na baliwalayin ng Diyos. Pinipilit nila na i-resist ang Diyos. Ayaw ko sa'yo.
Ngunit tiyak, mga kapatid, tiyak. Tandaan niyo yung word, tiyak. Hindi sasala, hindi magkakamali, hindi maiiwasan, tiyak ang kapahamakan sa mga tao nagbabaliwala, ayaw makinig, ayaw sumalayon, at ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw natin. Sapagkat tayo, kakaunti tayo eh. Kakaunti lang tayo, hindi tayo marami. So, kilalang natin ang bawat isa. Kaya ayaw natin na sa kakaunti nating membership o kakaunti nating komposisyon ng miyembro na iglesia, ay may makikita pa tayo. May nakikita pa tayo na parang ayaw sa Diyos, ayaw makinig, ayaw sumalayon, ayaw sumunod, at nakikita natin yung katiyakan na sa buhay nila ay magdurusa sila. Samantala, hindi tumitigil ang Diyos sa pangunit at pakikialam sa ating buhay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaalaala sa atin. Magpapatuloy po tayo sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Nandito na po tayo sa chapter 12 ng Exodus. Napakahalaga po, mga kapatid. Napakahalaga ng chapter 12 ng Exodus. Okay? Ito yung isa sa pinaka-importanting chapter. Lalahatin ko na sa buong Biblia. Isa sa napaka-importanting chapters ng buong Biblia. Chapter 12 ng Exodus. Dahil ang pag-uusapan natin dyan, mga kapatid, is the Passover. Okay. Itong chapter 12 na ito, mga kapatid, itong Passover ay hindi kinalimutan ng Israel hanggang sa panahon ngayon. Ginagawa ito ng mga Jew, ng Judaismo, hanggang sa panahon ngayon. Ibig sabihin, kung nabuhay si Moses 2,000 years before Christ, at tayo ay nabuhay 2,000 years after Christ, mga kapatid, ang pag-uusapan nating Passover ay hindi tinitigilang i-celebrate ng mga Hudyo sa loob ng 4 hanggang 5,000 taon na. Okay? Isa itong holiday sa mga Hudyo na pinagdiriwang nila at hindi nila pinigilan sa loob ng halos 5,000 taon na. Bakit ganun? Anong importante dito? Kailangan natin maintindihan at malaman the Passover. Introduction po ito. Lavish, but not wasted. Yan yung subtitle niya. Ang ibig sabihin ng lavish, but not wasted, maaksaya, pero walang nasayang. Okay? Maaksaya. Kung titignan mo siya, maaksaya, pero walang nasasayang. Okay? So, Exodus chapter 12, verses 1 to 13 is our text for today. Hindi natin tatapusin yung buong chapter. Unti-untiin natin. Kukunin natin ngayon, mga kapatid, is Exodus chapter 12, verses 1 to 13. Okay. You have your Bible? Tignan nyo mismo sa Biblia nyo para makita nyo na ang binabasa talaga natin ay ang Biblia. Hindi tayo gumagamit ng ibang basihan. Okay? Exodus chapter 12 verses 1 to 13. It says, "The Lord sent to Moses and Aaron in Egypt. This month
is to be for you the first month of your year. Okay. This month is to be for you the first month of your year. Okay. Ang calendar po natin ay iba sa calendar po ng mga Hudyo. Ng Old Testament, mga kapatid. Ngayon, pag sinabi ng istorya sa Exodus, this month will be the first month for you. Okay, sino nag-establish ng month na yun? Sino nag-establish ng calendar na yun? Sino nag-uutos? Sino nagsasalita? Ang Diyos. Para sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo. Okay, this month, sabi ng Panginoon, is to be for you the first month of your year. Now, ang month na pinag-uusapan dito, trivia muna tayo para madakot nyo lang kung ano ibig sabihin nito. Ang month na pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay tinatawag nilang Nisan. Okay? Or Abib. Nisan. Ang Nisan, mga kapatid, ay patapos ang Marso, half ng March, at half ng April. Okay, 30 days. Let me give an approximation. Maybe March 16 to April 15. Yan yung sinasabi dito, first month ng Hebrew, o first month ng mga Hudyo, ng Old Testament. In-establish ito ni Yahweh mismo nung sinabi niya, this month will be the first month for you. Makikita natin yan. Ano ang implikasyon yan sa mga susunod nating pag-aaralan? Sapagkat ang pinag-aaralan natin is Passover. Now, ito yung clue. Para meron pa yung konting clue. Kailan natin pinagdiriwang ang Holy Week? Kailan? Late March, papunta early April, nandun sa lugar na yun. First month, sa panahon ng Old Testament sa mga Hebrew. Okay? Month of Nisan or Abib. Okay. This month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for his household. Verse 4, if any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Verse 5, the animals you choose must be a year-old males without defect. And you may take them from the sheep or the goats. Take care of them until the 14th day of the month, when all the people of the community of Israel must slaughter them at twilight. Okay, listen very carefully. At twilight, may mga implikasyon yung mga salita. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, inaalam natin, bakit ito? Bakit ganyan? Bakit ganito sinabi? At twilight. Okay, verse 7, then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. Verse 8, that same night, they are to eat the meat roasted over the fire, along with bitter herbs and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or cooked in water, but roast it over the fire, head, legs, and inner parts. Verse 10,
Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. 11. This is how you are to eat it, with your cloak tucked into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. Okay? Ano ibig sabihin ng 11? Bigyan ko lang ng konting trivia yung 11, yung verse 11. Sabi dito, ganito niyo siya kakainin. Mag-ayos kayo ng katawan. Yung panglakad niyo, magsapatos kayo lahat. Pag kinain niyo yan, bilisan niyo yung pagkain. Yung parang ganun, anytime, pwede kayong tumakbo, pwede kayong tumakas. Yan to kayo kakain ng Passover. May ibig sabihin niya, mga kapatid, mamaya. So, hindi sila kumakain with pleasure. Tayo, pag kumain tayo, mga kapatid, na ating meal, hayahay tayo. Minsan, nakataas pa yung kamay mo, kain ka. Minsan, relax ka, ganyan. Pag kumain tayo. Pero ito, sabi ng Lord, pag kumain kayo ng Passover, ganito ba yung kakain? Eat in haste. Na parang nagmamadali ka, na parang may darating, na parang may inaabangan ka pag kumain ka ng Passover. Verse 12, on that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals. And I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord, sabi ni Yahweh. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Okay? Ano ibig sabihin ng pastor? Ayan. Pag nagbabasa kasi tayo ng Biblia, mga kapatid, kung ang design mo, magbasa lang ng Biblia, babasahin mo lang yan. Daanan mo lang yan. Pag nabasa mo na, pwede kang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili mo. Natapos ko ang Biblia. Nabasa ko lahat. Okay, it's good. Pero ano ang naging katuturan nito sa iyong kaluluwa, sa iyong perspective, sa iyong pagkatao, kung hindi mo talaga naiintindihan kung ano yung natapos mo basahin. Chapter 12 of Exodus is one of the most important chapters in the Bible. Sapagkat dito sa chapter 12, isi-set up ni Yahweh kung ano ang gagawin niya sa future sa pamamagitan ng kaligtasan ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. One by one, sineset up ng Lord as a typology, as a type kung anong mangyayari sa future. Okay? Kaya gano'n na lang ang pagdiriwang ng Israel, ng Judaism. Hindi nila tinigilan ito. Sabagat para sa kanila, hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Messiah nila, tagapagligtas. Kaya hindi pa natatapos sa kanilang Passover. Samantalang tayo, pinaunawa na ng Lord na ang Passover is a typology or foreshadowing or anino ng totoong pangyayari na gagawin ng Diyos sa future at nangyari na nga 2,000 years ago sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan mabuti kung paano nangyari yun, mga kapatid. Okay, we will expose. This is only an introduction. Kaya most of our discussion will be
definition of terms. Para pag tinatapos na natin yung chapter 12, meron na kayong dakot sa inyong isipan. Ano yun? Ano yung sabihin nun? Anong meaning niya? Okay? Let us expose. First exposition, verses 1 to 3. Okay, first exposition, verses 1 to 3. Sabi doon, this month, the Lord has established a holiday. This month is to be for you, the first month of your year. So tell the whole community of Israel na ito ay gagawin natin. So, certain holidays were instituted by God Himself in the Old Testament for Israel nation. Tandaan natin, mga kapatid, huwag tayong maliligaw, ang holiday na pinag-uusapan natin, para kanino? For Israel. Hindi necessary na yung holiday na in-establish noon ay para sa atin din. Okay? But this holiday was established by God for the nation of Israel. Okay? So certain holidays were instituted by God Himself in the Old Testament for Israel nation. And this Passover that we are discussing today was a holiday instituted by God Himself. Kaya napaka-importante yung pag-aralan nito, mga kapatid. Sapagkat hindi ito galing kani-kanino lang. Ang holiday na ito, the Passover, ay mismo ang Diyos ang naglaga sa Israel. Kaya titignan natin, kapag may ginawa ang Diyos, pag may inilaga ang Diyos, siguradong meron siyang purpose. May layunin siya. At kailangan mong makita yun, maunawaan yun, sapagkat pakinabang ang meron doon pag naunawaan mong mabuti. Okay? Walang gagawin ng Diyos na parang walang sense. May ginawa siya, may nilagay siya na parang walang sense. No? Kapag may ginawa siya, o may in-establish siya, mayroong purpose na gagawin ng Diyos. Okay? The Passover was a holiday instituted by God Himself. It is designed to celebrate Israel's magnificent deliverance from Egypt's slavery by Yahweh, by God. Okay. Bakit pinagdiriwang ng Israel ang Passover? Ito kasi ang pag-aalaala, mga kapatid, na sa hinabahaba ng panahong pagkaalipin nila sa Egypt, ang makapangyarihang Diyos ay gumawa ng spectacular na pangyayari para mapuwersa ang makapangyarihang Egypt na pakawalan, palayain mula sa pagkaalipin ang mga Israelita. Okay? Redemption from slavery. Pagtubos mula sa pagka-alipin. Pakinggan mabuti, pagbibitiwan, pagkatubos mula sa pagka-alipin. Yun ang ibig sabihin ng pagdiriwang ng Passover sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Okay. Now, certain holidays. Muna tayong pupunta sa pinaka-mid. Next Sunday. And certain holidays can be important for us today too. Okay? Kung ang Diyos nag-i-institute o nag-i-establish ng holidays para patuloy na maalala kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang ginawa, meron din tayong mga pinagdiriwang na holidays ngayon. Okay? And it is important for us also. Sa panahon natin. Example na holiday na meron tayo ngayon. Dalawa lang nilagay ko yan. Christmas and Holy Week. Okay. Christmas and Holy Week. Kanina,
Nagbigay na tayo ng clue. Kailan natin pinagdiriwang ang Holy Week? Anong buwan? Late March, early April. Nagkataon ba na ang Passover ay pinagdiriwang ng Israel late March, early April? Anong implikasyon niya? Sa Israel, dahil nandun pa rin sila sa Old Testament, ang pinagdiriwang ng Israel, mga kapatid, sa kanilang Passover week, ang pinagdiriwang nila ay nandun pa rin sa deliverance ng Diyos or redemption o pagtubos ng Diyos sa bansang Israel, sa mga Hudyo, sa pagkaalipin sa Egypt. Nandun pa rin sila hanggang ngayon. It is still the Passover that they are celebrating every Nisan or Abib month. Late March, early April. Nandun pa rin sila. Tayo, ang pinagdiriwang natin every Holy Week is ang pag-aala-ala na. Saan? Sa deliverance sa atin ng Diyos, sa pagkaalipin, sa kuko ng kasalanan, sa kamandag ng kasalanan, at sa kapahamakang darating, sa pagkaalipin sa kasalanan. Okay? At ang deliverance na ginawa, ang sacrifice na ginawa ng Diyos, hindi na yung pag-uusapan natin later on na mga hayop, ang sacrifice na ginamit ng Diyos ay tao. 100% na tao. Tandaan natin ha, sinabi ni Pastor, tao daw si Kristo. Yes. Si Jesus Christ ay 100% na tao. Baka kasi nagkakalabuan tayo na. Hindi siya 50% na tao. 100% na tao. Ngunit, siya rin ay 100% na Diyos. Tayo, 100% tayo, tao, pero hindi tayo Diyos. Okay? Si Jesus Christ lang ang merong ganong nature. 100% God and 100% man. Nung dumating siya dito sa lupa, ang mission niya, mga kapatid, ay isakripisyo. Isang tupa. O kordero ng Diyos. Nakilalang kilala sa ibang mga relihiyon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dumating siya, nag-mission siya, 100% na tao, parang alay. Hindi niya pwedeng dayain. Hindi niya pwedeng dayain. Sapagkat kung hindi siya 100% na tao, pwedeng minagic lang ang kamatayan sa krus. Pwedeng hindi naman siya nasaktan. Okay? Pwedeng magic lang kasi hindi niya naman hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Sinabi sa Ephesians na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay 100% na tao na masasaktan. Natatablan ng pako, na mauubos ang dugo, at darating sa punto, pag naubos ang dugo at nahirapan ng tunay, darating sa punto na mamamatay siya. Malalagutan siya ng hininga. A blameless sacrifice. O magkaiba ang pinagdiriwang, tayong mga Kristiyano, every Holy Week, ang pinagdiriwang natin ay ang sakripisyo ni Jesus Christ. Ang dugo niya na nakapahid sa atin para lagpasan tayo ng kapahamakan. Sa Israel, ang Judaismo, every Holy Week, every Passover week nila, ang pinagdiriwang nila ay yung dugo na nakapahid sa hamba ng pintuan noong panahon ni Moses. Nilagpasan sila ng Diyos para hindi mamatay ang nasa loob at iligtas sila
sa pag-aalipin sa Egypt. Nandun pa lang din sila. Tayo nandun na tayo sa culmination, mga kapatid, ng pinangako ng Diyos. Okay. And then Christmas. Anong Christmas? Reminder, malapit na tayong dumako sa ating Christmas. Mag-uusap na ang mga council para sa ating pagdiriwang ng Christmas. Masaya na naman tayo. Bakit? Ano ang Christmas, mga kapatid? Ito ay pagdiriwang na isang araw, dumating ang kasagutan sa lahat ng ating problema. Bakit? Ang commemoration ng Christmas ay regalo, a gift. Grace, pagpapala. Dumating sa atin ang pagpapala mula sa langit. Yun ang Christmas. That's why masaya ang ating kalooban every Christmas, sapagkat para sa atin, hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Isang araw, tinupad niya ang kanyang pangako, dumating ang kasagutan sa ating mga problema sa pamamagitan ng regalo. A baby who was born sa panahon ng Christmas para simulan ang misyon dito sa lupa. Alam natin ang istorya. He lived a blameless life for 33 years and then sa dulo ng kanyang buhay, in-offer siya sa Diyos bilang hain, sakripisyo para sa ating lahat. Yan ang Christmas na may kaugnayan sa Holy Week, like Christmas and Holy Week. They are constant annual reminders of what God has done for us. Okay, application number 1. Sometimes we also need to develop good and helpful traditions in our family. Okay, sa ating pamilya. It will serve to strengthen good morality, perspective, and deeper faith. These family traditions serve as reminders to the older ones, sa mga matatanda, to always remain humble, manatiling nakatugtog ang paa sa lupa, na kahit na makarami na niyang achievements sa buhay, yung mga pagdiriwang natin ng mga traditions or holidays natin sa ating pamilya, ay magiging paalala sa atin na, teka muna, huwag masyadong magmamayabang, huwag masyadong lulutang sa ere, huwag masyadong magkakaroon ng pride. Tinutulungan tayo nito habang pinagdiriwang natin o ginagawa natin family traditions natin. Kami, for example, meron kaming every Thursday, bilang pamilya, every Thursday, meron kaming, hindi ko sinasabing gayahin natin Ang sabi ko lang, naglalagay tayo ng pagkakataon sa ating pamilya na mag-create ng mga traditions natin para i-remind tayo kung sino tayo. Kung anong ginawa ng Lord, kung paano natin siya sineselebrate. So kami pamilya, every Thursday, after ng Thursday prayer meeting, we see to it, nakakain kami sabay-sabay. Lalo na ngayon. Kinuha na ni David si Mia, hindi na nakatira sa amin. Ngayon naman si Miko at si Janine, isang araw, maybe, sa iba sila titira, sa ibang bahay. Pero we see to it, kahit na kinasal na si Mia, every Thursday, kakain kaming sabay-sabay. Magpe-pray kaming sabay-sabay at i-reminisce namin kung ano ang ginawa ng Lord at kung ano yung mga nakikita namin gagawin ng Lord sa future. Pinapakita sa amin, sa pamamagitan ng pagsasama-sama namin na kailangan namin patuloy ng palakasin ang pananampalataya upang matutunan namin laging maging humble. May reminder sa amin na
lagi kaming dapat maging humble at hindi mayabang anuman ang nangyayari sa aming buhay. Anumang blessing sa mga dumarating, yung mga traditions na ito ay pagpapaalaala sa atin, sa amin, na lagi lang tumingin sa kung ano yung ginawa at patuloy na gagawin ng Panginoon sa aming buhay. Okay? Reminder to the older ones to always remain humble and to serve sa mga younger ones naman, kagaya sa mga anak namin, and to serve as learning experiences. Pag naririnig nila, yung pagpapatutunan, ganito tayo dati. Ganito tayo dati. Ganito ang mga struggles namin ni Mami. Ganito yung mga ginagawa natin eh. Habang paulit-ulit na sinasabi yun, it serves as learning experiences for the younger ones to guide their way. Para pag may kinaharap silang problema sa kanilang buhay, kinaharap silang kung ano ba, na hindi na naiintindihan, mariremember nila. Ay, ganito yung kinukwento niya, no eh. Ganito yung sinabi ni Daddy, dinaanan nila to eh. Alam ko, hindi rin ako pababayaan ng goal pag dinaanan to. Dahil dinaanan to ng aking mga magulang. Naniniwala ako na yung mga experience nila ay mag-guide din sa akin kung aking papaniwalaan. At ako'y tataniman sapagkat buhay ang Diyos na gumagabay sa amin. Alam ko, may mga istorya din kayo na naging sa kwentuhan namin dati nila, Pastor Taboy, alam ko, kung hindi Christmas, bisperas ng pastor, bisperas ng bagong taon, nagpupulong sila. Kinukwento niya yan sa amin. Nagpupulong silang mag-anak at nire-reminisce nila. Anong ginawa ng Panginoon? Anong nilulook forward natin? Anong pwede natin ipagpasalamat sa Lord? Meron silang ganung tradisyon kung hindi ako nagkakamali. Bagong taon, Ate Cora, or New Year? New Year. So ito yung mga tradisyon na sinasabi natin na mag-i-establish tayo sa ating pamilya. Panahon na i-reminisce natin na hindi natin kalilimutan, ano ba ang ginawa ng Diyos? Upang magbigay ng kalakasan ng ating Lord na huwag kang mag-alala sapagkat pag nilukpan mo yung ginawa ng Lord dati, napakalayo na ng pinagdalan niya sa iyo ngayon. Ano bang struggles mo sa past? Mga struggles na nagdaan sa buhay, pag tinignan mo sarili ngayon, wow, kala ko hindi na ako nagsusurvive eh. Right? Kala ko tapos na eh. Pero ganito ang ginawa ng Lord. Pag meron kang mga ganong pagkakataon, nire-reminisce. Ito yung dahilan ng Diyos. Kaya sinabi niya, i-establish mo ang date na to for you to be reminded na sa date na ito, meron ako napakahinang na ginawa para sa iyo. Inilabas ko kayo mula sa kapahamakan at dinala sa aking lupang pinangako. Yun yung Passover. Okay? And then, number 2, exposition. Verses 4 to 6. Ayan. Verses 4 to 6. A year-old male lamb without defect had to be killed for the Israelites to be spared from the coming final plague in Egypt, the plague of death. The blameless, spotless, innocent lamb must be killed as a sacrifice, a substitute for the people who would have died in the plague. From this point on, from this point on, from this point on, the Hebrew people of the Israelites would clearly understand that for them to be spared from death,
An innocent life had to be sacrificed in their place. Okay? Tandaan natin mga kapatid, itong Passover na ito, hindi dito hinihiwalay, hindi ibig sabihin na ang Israel ay very good and then ang Egypt ay hindi good. Pareho sila ng kalagayan. Tingnan niyo mo na yung istorya. Makasalanan din ng Israel. Sa mga susunod natin istorya ang darating, mapapatunayan natin, makasalanan din ng Israel. Makasalanan din ng Egypt. But then, dito sa istorya ito, pinapakita ng Diyos na ang Israel ay inaalipin ng Egypt at ilalabas niya ang Israel sa pagkaalipin sa Egypt. Although pareho din naman sila makasalanan. Pero dito sa istorya, pinapakita na napaka-underdog ng Israel dito, yung nation na pinili ng Diyos. At ipapakita niya ang kanyang pagsama doon sa mga inaalipin na Israelita. Okay? Ngayon, pinili ng Diyos na magsakripisyo ng innocent. Ngunit hayop ang pinag-uusapan natin ngayon. Innocent, blameless, spotless na sacrifice as a substitute sa mga taong ililigtas niya. Okay? Pumili siya ng panghalili. Darating ang kapahamakan, hindi makakaligtas ang lahat maliban na mayroong substitute or halili sa mga taong pupuksain ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagdating ng dilubyo o pagdating ng kapahamakan, ang magiging dahilan lang ng kaligtasan ng mga Israelita na makasalanan din, ay dahil mayroon silang substitute. Merong kapalit ang kanilang buhay. At ang kanilang buhay ay pinalitan ng a year-old, male, blameless, spotless lamb. Okay? Sabi naman, the Hebrew people from this point on, maiintindihan nila, they would clearly understand that for them to be spared from death, an innocent life, this time a lamb, had to be sacrificed in their place. Another point that must be understood here is that the slaughter must take place at twilight. Binanggit natin kanina. Sabi dito sa verse 6, sa latter part ng verse 6, sabi dito, take care of them until the 14th day of the month, when all the people of the community of Israel must slaughter them at twilight. Ano yung twilight sa Tagalog, mga kapatid? Takip, silid. Ngayon merong dalawang twilight na pinag-uusapan. Ang twilight kasi, hindi ito hindi ito kapareho ng dusk and dawn. Yung dusk, ano yung Tagalog ng dusk? Dapit hapon. Dapit hapon, mahaba-haba yun. Dapit hapon. Yung dawn naman, ibig sabihin ng sa Tagalog is madaling araw, mahaba-haba din yun. Iba yung twilight. Okay? Ang twilight, takip silid. Ibig sabihin ng takip silid, pwede itong after ng sunset at before sunrise. Okay? Yun ang takip silid. Ano ibig sabihin ng takip silid? Ang pinag-uusapan kasi dito yung liwanag. Hindi yung span ng oras, kagaya ng dusk and dawn. Yung liwanag.
Bago pagkatapos kasi lumubog ng araw, hindi mo na siya nakikita. Yung araw, lumubog na. Okay? Lumubog na siya, wala ka lang nakikita. Pero meron pang konting liwanag. Yun ang twilight. Okay? Sa hapon. Pagkaya rin ng sunset, wala ka lang nakikita ng araw, pero may konti pang liwanag. Pero maya-maya, mabilis na rin didilim. Okay? Yun ang tinatawag na twilight. Yung span ng liwanag. Sa madaling araw naman, hindi ka nagsasunrise, hindi mo pa nakikita yung araw, pero meron ng konting liwanag. Yun naman ang twilight sa umaga. Okay, ang sabi dito, mga kapatid, ang sabi dito, take care of them until the 14th day of the month, when all the people of the community of Israel must slaughter them specifically at twilight. Ano ibig sabihin ng twilight? Para sa kanila. Anong nasa isip ni Yahweh nung sinabi niya, twilight? So, ibig sabihin ng twilight, something is losing its strength. Okay? Sa umaga, ay sa hapon, mga kapatid, sa hapon, pag magtatakip siling, sa hapon, ano ang nawawala? Yung liwanag o yung dilim? Sa hapon. Anong nawawala? Yung liwanag o yung dilim? Ano yung nauuhos ang lakas? Yung liwanag o yung dilim? Yung liwanag. Wala na yung araw, may konting liwanag, pero konting-unti, maya-maya, dilim na. Sa madaling araw, ano yung nawawala ang lakas, ang strength? Yung dilim o yung liwanag? Okay, yung sa dawn, di ba? Wala pa yung araw, pero may liwanag na. Pero maya-maya, pag sikat ng araw, ang makikita mo na ay liwanag. Ibig sabihin ng sa kanila, sa kaisipan, sa perspective ng Lord, tinuturo niya sa Israel, ang twilight, ang ibig sabihin ng twilight is something is losing its strength. Okay? So, ang sakripisyong binigay niya, ang Passover, kapag mo ng Passover, mga kapatid, ang sakripisyo ay papatayin sa takip sili. Signified, yung sacrifice na yun ay hain na nagpapakita na someone is losing its strength. In this story, kaninong lakas ang mawawala sa pamamagitan ng sakripisyo? Kaninong kapangyarihan ang mawawala? Kapangyarihan ng Egypt over Israelites. The strength or the slavery or yung power ng Egypt para ikuko ang Israelites ay unti-unti na mawawala sapagkat si Yahweh ay papalayain na ang Israel sa kuko ng kanilang amo o tagapag-alipin, something or someone is losing its strength. At ang naging dahilan doon, mga kapatid, ay yung sakripisyong ibinigay para kay Yahweh. Okay, application. Yan. Sacrifices for good cause always also had good results in any sacrifices for good cause. Sacrifices always give opportunities for new life and new perspectives for the betterment of many people. So alam na natin yung sacrifice na ginawa ng Panginoon Jesucristo, but not mentioning that ultimate sacrifice of our Lord. Not mentioning the ultimate sacrifice of our Lord Jesus for us to live an abundant life. Many sacrifices in our daily lives follow the same pattern. Sacrifices for the betterment of relationships,
for the betterment of organizations, kagaya ng ating church. May mga hindi kayo alam na sacrifices dito na nangyayari para umilam yung takbo, yung organisasyon. Meron mga nakatagong sacrifices. But that good sacrifices always have good results. Na maaaring hindi nyo nakikita yung sacrifices, pero yung good results ay nakikita nyo. Okay? Kailangan natin yun. Marami sa ating mga kapatid dito hindi nyo nakikita na nagiging dahilan bakit maayos sa iglesia. Hindi naman sila mga binabayaran. Pero may mga sacrifices silang ginagawa for the betterment of our church. Hindi nakikita, but the results, you can see. Okay? Ang mga young people natin, gumaganda ang ating praise and worship, natututo sila ng mga skills at lahat, at gumaganda sa result, gumaganda ang ating praise and worship. Pero walang mga niyan, walang mga, ang tawag doon? Walang mga bayan. Ang tawag doon mga maliliit na sacrifices. Sila naman masahe dito, hindi naman sila pinagmimerienda dito, pinapawisan sila. Nag-spend sila ng effort, nag-spend sila ng time, na isang tabi na yung kanilang gawain, gumagawa sila sa Panginoon. That itself, mga sacrifices na hindi nakikita ng lahat, kaya minsan hindi ma-appreciate, hindi naman pinapakita, but the results, yung good results, ay nakikita. Okay? Marami tayong mga kapatiran dito na pupunta sila, walang nakakakita, maglilinis, maglalampaso, magwawalis yan, lilinisin ang kapaligiran, walang nakakakita, pero yung good results ng kanilang sacrifices ay nakikita natin. So sacrifices for good cause always have good results. And sacrifices always gives opportunities for us. So church, na magkaroon tayo ng bagong perspective. Na nagsasacrifice sa pera, wala siyang panahon walang panahon ng katawan niya para maglinis, pero may kakayanan siya dito, magsasabi siya na burden ako sa ganito, burden ako sa ganyan. Pwede bang mag-contribute ako ng pera para mapaayos yung ating mixer, yung ating sound system at lahat, mag-contribute ako ng pera. That is sacrifice. That is sacrifice. Example of sacrifice. Hindi nakikita, hindi nalalaman, pero nagkakaroon ng magandang resulta sa ating iglesia. Okay? So, doon natin kinakabit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. It's a good thing for you to be called in sacrificial living. Kailangan mong makita yun. Ano ba ang mga sacrifices ko sa church? Ano bang ginagawa ko sa church? Ano bang contribution ko dyan? Paano mo na-assess ang buhay? Kung kukuha ka ng isang papel, member ako ng Truth and Life Christian Church. Magandang nangyayari sa Truth and Life Church. Member ako dyan. Kuha ka ng papel at ng ballpen. May i-assess mo ang sarili mo. Sa mga magagandang nangyayari sa church, ano ang sacrifice nila? Okay? Sulat mo sa papel. Hindi mo kailangan ipakita to sa kapwa mo, pero para sa iyong sarili, para magkaroon ka ng kaligayahan. Sa magandang nangyayari sa church, saan ako ginamit ng Lord? Ano ang sacrifices ko? Hindi mo kailangan sabihin, pero para sa iyong sarili, alam mo, meron kang puwang, meron kang parte, meron kang ginawa sa harapan ng Lord na alam mo, that you have sacrificed something for the betterment of the ministry. Ano may susunod mo? Sa paglilinis, meron ba akong parte sa paglilinis? Wala. Sa pagbibigay, meron ba akong parte? Wala.
Wala. Sa lahat ng aspeto, meron ka lang, wala. Ay, anong sacrifice ka sa Lord? Hindi tayo nagsisilot dito, mga kapatid. I'm sorry kung parang nasasama sa preaching. Mga kapatid, gusto nating lumigaya sa Lord. Ang kaligayahan natin sa Lord ay nandun sa pagsunod sa Kanyang mga salita. Wala din sa kung anong pakinabang natin sa Lord. Okay? Hindi rin natin gagayahin yung mga sacrifices na nababalitaan natin ngayon sa kingdom kuno. Kingdom. Sinasacrifice nila yung kanilang naman sa kanilang pastor. Hindi yun ang pinag-usapan natin. Hindi yung mga sacrifices na masamang sacrifices. No. Kundi yung anong nakikita mo? Ano yung assessment mo na nakikita ng Lord? Kahit hindi nakikita ng kamukha mo. Anong sacrifices mo for the betterment of the ministry na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan? Kunyari mo, isa ka pa lang sa nag-donate na kunyari mo ay ang tawag dito, electric fan, na tuwing nakikita mo yan, hindi mo naman pinagyayabang. Hindi mo na kailangan sabihin, ako bumili yan. Hindi mo na kailangan yun. Pero sa isip mo, pag nakita mo na merong naliligayahan habang gumagalaw yung electric fan, merong nahahanginan dyan. At least meron kang, that is my sacrifice. Wala akong kapero, nagamit ako sa isang electric fan. Meron kaligayahan sa Lord. Pero kung wala kang maisusulat sa papel, ang maisusulat mo lang is, o ang nasa isip mo lang is membro ka ng iglesia. At there are no sacrifices. Kahit anong sacrifice, kahit pagwawalis o wala kang sacrifices. You will find it hard in your heart. You will find it very hard na makita sa puso mo ang kaligayahan na sumusunod ka at pinagpapala ka ng Panginoon. Dahil walang sacrifices na nangyayari sa iyo. So, i-apply natin sa ating mga buhay, mga kapatid. And then, hindi natin matatapos. Ito na lang, last exposition. Foreshadowing the sacrifice of our Lord and Savior Jesus Christ. The sacrifice of our Lord Jesus Christ. Okay, number 1, the door praise. Inisaysay ba? Yan, okay. Foreshadowing the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Ay, ibig sabihin ito, mga kapatid, yung mga element na ginamit sa Passover na pinag-aaralan natin ngayon, yung mga elements na yan, yung mga bagay na mababasa natin, ano ang equivalent niya? Ano ang kinalaman niya sa totoong bagay na gagawin ng Panginoon sa panahon niya? The equivalence. Okay, the door frames. Ano yung door frame sa Tagalog, mga karpintero, mga construction, men? Ano yung door frames? Hamba ng pintuan. Hamba. Not the door itself. Yung door kasi, ito yung bumubukas. Okay? Pag binuksan mo, yun ang door. Ang door frame is yung pinagpapakuan o pinag-iiskruhan ng pintuan na bumubukas. Okay? Yung kahoy, yung frame ng pinto, yun ang door frame. Yung hamba. Okay, bakit? Hamba lang ang pinahiran ng dugo. Di ba? Kung meron yung darating na kapahamakan, di ba mas madaling makita kung yung pinto na yung pinahiran mo? Okay? Eh, kita-kita yung pinto eh, malapad yun eh. Bakit ang pinahiran, mga kapatid, is the vertical, dalawang vertical, at isang horizontal na door frame? Ano ibig sabihin? Ang equivalent ng door frame na may pahid ng dugo, mga kapatid, is the cross.
Hindi pinako si Jesus Christ sa pinto. Pinako ba si Jesus Christ sa pinto? Saan siya pinako? Sa kahoy. Hindi sa pinto. At ito ang amazing. Yung standard na sukat ng door frame, di ba dalawang vertical yan? 2.1, 2.1, and then isang horizontal, sometimes 1.5, 1.2, meron 2. Yung sukat na yan, pag pinagkabit mo yung dalawang vertical, kasing haba yun ng vertical ng cross na pinagpakuan kay Jesus Christ. Yung isang horizontal na yun, kasing haba yun ng pinagbipahan ni Jesus Christ. Okay? Yung door frame na yun, mga kapatid, yun ang nalagyan ng dugo ni Kristo. Yung kahoy na yun, hindi nalagyan ng dugo ito. Anong nalagyan ng dugo? Yung frame. Kaya ang utos ng Lord, hindi yung ito, yung frame. Kasi isang araw, 2,000 years forward, sa panahon ni Jesus Christ, ipapako si Jesus Christ at malalagyan ng dugo ang door frame. Hindi ang door, kundi ang door frame. Nakita niyo? Kaya pinahid ng dugo o ang pinapahira ng dugo ni Yahweh is yung door frame. Equivalent sa malalagyan ng purong dugo, ng purong sakripisyo na magliligtas sa ating mga kasalanan. Now, the blood of the Lamb, yan. The blood of the Lamb, ang katumbas niya is the blood of Jesus Christ, the sacrificial Lamb of God. Kaya marinig nyo, Kordero ng Diyos. Sino yung Kordero ng Diyos? Panginoong Jesucristo, sinasabi sa Gospel. Ano yung Kordero sa English? Lamb. Okay? Lamb. The blood of the Lamb sa Old Testament is a typology of the blood of Jesus Christ that will be shed for the fulfillment of the promises of the promise of God na ililigtas tayo. I-redeem tayo sa pagkaalipin natin sa kasalanan. The Lamb, the blood of the Lamb of God. Okay. Sa Old Testament, sa Passover, ang sabi ng Lord, kapag nakita ko yung dugo na nakapahid sa hangman ng pintuan, hindi ako papasok sa bahay na yun at hindi ko papatayin ang panganay na lalaki na nasa loob ng tahanan na yun. Okay? Ang question, mga kapatid, ano ang dahilan bakit hindi pinatay ang panganay na lalaki sa loob ng tahanan? Anong dahilan? Dahil nakita ng tagapagsa ang dugo na nakapahid sa hamba ng pintuan. Another question, kaya ba hindi pinuksa yung panganay na lalaki na nasa loob dahil mas mabait siya kaysa sa mga panganay na lalaki na walang pahid ng dugo ang hamba? Hindi. Ang dahilan lamang kaya hindi pinatay ang panganay na lalaki na nasa loob ng bahay ay dahil nakita ng tagapuksa na may dugong nakapahid sa hamba ng kanilang tahanan. That is the only reason. Anong implikasyon sa atin, mga kapatid? Darating ang kapahamakan. Tunay ang impyerno. Tunay ang walang hanggang apoy. Asupre apoy. Tunay.
Para hindi ka mapunta sa kapahamakan na yun, ano ang dapat makita ng Diyos sa iyo? Dahil kung mabait ka, ace, ano ang dapat makita sa iyo? Dapat na meron kang ano? Pahid ng dugo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng buhay mo. Okay? The same thing that has happened in the Passover, hindi na puksa ang mga tao sa loob dahil nakita ang dugo sa hanggang ito. Ikaw, hindi ka mapupunta sa kapahamakan, kapatid, dahil may nakapahid na dugo ng kordero ng Diyos na sinakripisyo para sa iyo. Yun ang katotohanan. Pero pinag-aralan natin, sino-sino, ano-ano, ang pagkakakilanlan ng mga tao may pahid ng dugo ng Panginoon. Hindi lahat ng tao nagsasabi, Kristyano ako, hindi ako mapupunta sa impyerno. Tinanggap ko ang Panginoon, hindi ako mapupunta sa impyerno. Totoo bang may pahid ng dugo ang pagkatao mo, kapatid? Ano-ano ang pagkakakilanlan ng mga taong pinahiran ng dugo ng Panginoon? Another topic. Pinag-aralan natin. Pero yun ang katotohanan. Niligtas ka. Hindi ka mapupunta sa kapahamakan. The destruction will pass over you. Nalagpasan ka ng dilubyo. Nalagpasan ka ng kapahamakan dahil nakikita ng tagapuksa na may nakapahid na dugo ng Panginoon sa Kristo sa pagkatao mo, kapatid. Yan ang pagpapasalamat mo sa Diyos. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil magaling ang Israelita over Egypt. Anong dahilan? Because of the blood of the sacrifice na pinahid sa kanilang hamba. Ganon din sa iyo. Okay. Now, eto ang pagkakakilanlan ng mga taong may pahid ng dugo ng Panginoon. Number 3, the eating of roasted meat of the slaughter, wala yung end, of the slaughtered lamb, the bitter herb, and bread may be the peace. Anong ibig sabihin niya? Eating or internalizing the sacrifice of our Lord Jesus Christ by listening, agreeing, believing, and obeying His words. Hindi lang sila inutusan na, basta ipahid niyo yung dugo, and then wala na kayong gagawin. Okay na. Sa Passover, mga kapatid, pagkatapos na ipahid ang dugo sa hamba, inutusan sila. Anong inutos sa kanila? Kailangan niyo ubusin ang alin? Ang alin? Yung meat. Kainin niyo yung meat ng pinaslang na lamb na ang dugo'y nakapahid sa inyong hamba. May kasunod na utos ang Lord. Hindi lang basta pag-ipahid, kainin niyo. Wala kayong sasayangin. Uubusin niyo. Kaya ang sabi ng ni Yahweh, kung maliit lang ang pamilya niyo, kumuha kayo ng ibang pamilya para magkasya sa inyo, maging sapat sa inyo, yung tupa na papatayin para walang masasayang. Ano ibig sabihin ng eating? Not just shedding the blood, but eating the flesh. Ano ibig sabihin? Kailangan i-internalize. Kainin mo. Maging mapasok sa iyong katawan. Makinig ka. Mapasok sa iyong isipan. Mag-agree ka. Maging perspective mo yung perspective niya.
Gawin mo yung ginagawa niya. Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus Christ, unless you eat my flesh and drink my blood, wala kayong kinalaman sa akin. Hindi lang yung tinanggap mo. Ang sabi ng Panginoon, kainin mo. Ibig sabihin yung buhay niya ay maging buhay mo. Yung perspective niya ay maging perspective mo. Yun ang kaligtasan. Kaya inutos din sa Passover, mga kapatid, later on, meron silang commemoration ng pagkain. Yung ginagawa natin sa Lord's Supper. Okay? We are eating the bread. We are drinking the blood. Commemoration na maging buhay mo yung buhay niya. Hindi ito biruan. Pag ganun ka, kapatid, sigurado na lalagpasan ka ng kapahamakan. Hindi yung ang gusto mo lang sa Panginoong Jesucristo ay kaligtasan. Pero ayaw mong makinig, ayaw mong mag-agree sa mga ayaw, at ayaw mong gawin kung walang buhay niya. Wala kang pupuntahan, hindi ka pa. Hindi ito biruan na siguro na naipahid na sa akin ng Lord ang kanyang dugo. No. Inutusan silang ipahid sa Passover ang dugo at inutusan silang kainin. Kainin ang laman ng sakripisyo. Sabihin, I'm internalizing the sacrifice. Jesus Christ. And listening, agreeing, believing, obeying His word. Yan. And then lastly, we will close with this last exposition. Eat in haste. Magmadali kang kainin. Eat in haste. It means you are always ready to move anytime and anywhere He leads you. Okay? Ano sabihin? Jesus Christ, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas, but you are not ready. When you say that He is your Lord and Savior, ready ka. When you say that tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin, habang ginagawa mo yun, tinanggap mo siya, automatically, sa isip mo, nakaredy ka, meron na akong Panginoon ngayon, meron na akong hari ngayon. Anytime na ilagay niya ako sa ministry, kailangan kong nagmamadaling lumakad. You are eating your faith in haste, lagi ka nakaredy. Kaya sabi ni Yahweh, kailangan magsapatos ka. Kailangan naka-ready ka, nakatap na yung cloak mo, yung balabal mo. Kailangan lahat ng kailangan mo nandiyan na. Yung tungkod mo habang kumakain ka nandiyan. Para kung madilim man, mabilis kang makakalakad, meron kang guide. Lahat ng kailangan mo nandiyan na. Eat in haste. Be prepared. Because the deliverance of the Lord is at hand. Dahil ang kaligtasan ng Lord ay malapit na. Something is losing its strength. At madadako na ang kapangyarihan sa kanyang mga hinirap. Hindi na alipin ng Ehipto, kundi alipin na ng makapangyarihan Diyos. Marami pa niyan. Ihinto muna tayo. Overshoot tayo sa oras. Marami pa tayong pag-uusapan dito. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila, tunay nga na napaka-inam ng inyong pong karunungan. Kinakapos po kami sa oras para mapag-aralan po lahat. At sigurado pong kapos din kami sa karunungan o sa mga words ng kapaliwanagan para
maintindihan po namin lahat. Lord, salamat po sa iyo po patuloy na pagbibigay sa amin ng knowledge, ng pagpapaliwanag sa lahat ng kabutihan. Paano mong ginawa ito sa mga Israelita, kung paano mo tinupad ang iyong pangako sa mga Israelita. Lord, umaasa po kami na kami po'y kaaawaan mo rin, na ituturo mo po sa amin kung ano ang ibig sabihin ng aming pananampalataya upang makapaghanda kami at hindi kami magkaroon ng kabiguan. Hindi kami matulad sa marami na nagkakaroon ng maling pag-asa at dumaranas ng kabiguan sapagkat nailigaw sila ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Lord, wala po kaming ibang pinaniniwalaan. Wala po kaming ibang pinagkakatiwalaan. Sa iyo lang po kami sumasangguni. Turuan mo po kami. Wala po kaming nalalaman. Maliban, nakaawaan mo po kami. Maliban, ayusin mo po ang aming pong buhay. Masalamat po. Ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Patuloy na naninikluhod po sa inyo. Hihingi po ng inyong kabutihan, loob at ng inyong pong grasya. Kaawaan mo po kami at palaging ilagay sa tamang landasin. Salamat po sa iyo pong papuri at pasasalamat, tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.